Bii sa tanan, palihog manindog. Kinsa na ba'y andam nga modayig sa tumbuhi nga Diyos? Amen. Amen. Nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Gawasan ko nga musimba sa ngalan mo, Hesu Kristo. Sa kada gayaw kawalado, sa kalipay man o kasakit, walay paglubad ang akong pagsinggit. Gawas nun, mulog suko, kaya ako malipayon. Gawas nun, musinggi
pasidunggan ka. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka o kalagahan ko, Ginoo. Bukso ko ng kalibutan, uban sa dako nga katuyuan. Inigsod ko sa kalangitan, mga bulan o kabituunan, imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong gipas-an. Alang ka nako sa kahugawan, imong gihinloan. Kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kagamhana, walay arang makatubong sa gugma mo. Sa kusog angyan pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka o alagaan
Our God in heaven, Lord, salamat Lord sa nindot kay nga kagabinon nga mighatag ka namo karon o God. Salamat Lord nga imo migato diri nga nindapita o God na safety o God. Lord, people Lord sa mag-share sa imong pulong, ikaw magadiyo kaniya na sa tanan mga siyang baba nagikan namang diya kanimo. Na kung unsa imong gustong ipabot ka namo karon o God, kimita siya Lord nga isip ti pamapa o God. Lord, people Lord, sa kaming maminaw, tagami gunahuna kasing-kasing, nga anda mo dawat ug mosabot sa imong mga pulong. Lord, people Lord, nga wagay buhat sa kaaway, nga magbalampuson sa matagsa-tagsa, O God. Kundi ikaw lamang ang pwede mamuhat ning dapita, O God. In Jesus' mighty name, Amen. Praise God atong tagaan ug kusog nga palakpak atong Ginoo maigsoon. Come on, yung pinaka the best nga palakpak. Sabay syagit, hallelujah! Come on, shout, praise the Lord! Yes, thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Before tamang likod igsoon, high five, 5 katao ing nga nalipay ko, nakakakarong gabi una. Come on, pagitag 5 katao, pag high five, nalipay ko, nga nakakakarong, praise God. Praise the Lord. Kung humana igsoon, pwede na dayon makapanglingkod. Praise God. Thank you, Jesus. Welcome sa tuang Night of Power. Praise the Lord. Kinsa ba excited igsoon sa buhaton sa Ginoo karong gabi una? Amen. Praise God. No, every time nga moduol ta sa Ginoo, maging excited gyud ta. Amen. No, kay ingon ang word ni Lord nga He is a rewarder to those who earnestly seek Him. Katong nagtinguha nga masinati ang Ginoo, nagigiandam ang Ginoo nga ganti. Kaya salamat no kay atong Ginoo, dili gid sa Dios nga mo thank you. No? Ang tao pwede nga kalimtan or ibaliwala ang ato ang pag-effort, pero ang Ginoo dili gid sa mo baliwala. Amen. So praise God. So karong gabi una igsoon, salamat sa Ginoo nga gitagaan ta og spirit-filled nga praise and worship. No, nindot kay nga worship. Yung dito hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Isabay inana ang iyahang commitment diri sa Ginoo. Na Lord, hangtod may kinabuhi, no hangtod sa gaginhawa pa. Musunod mga lagad gyud ko nimo. Amen. Lord, mapuno man or mabakante ang akong bulsa. Isabay andam gyapon nga mualagad sa Ginoo. Amen. Praise God. So, praise the Lord. Salamat kay sa Ginoo. Okay na, John. So recently lang maigsoon na inahitabo nga usa ka kusog nga linog, no? Aware tani nga balita, no? Recently, I think it is last week. Kini nga linog nahitabo sa amo ang lugar sa Myanmar. Mura gyud ang dagway taga Myanmar. Joke lang, no? Nahitabo ni nga linog sa Myanmar ang epicenter or dito ang sentro sa linog, pero nasinati po ni siya sa iyahang silingan nga nasod, which is ang Thailand, no? 1 week in Thailand. No, kasi ba nakaadtog Thailand? Mararadog Pilipinas ay na mo pangandoy. No? According sa nabasa nga article, so wala kabalo no, I think recently lang ang death toll sa Myanmar, kung wala ko na safe niya, buto siya og 3,000, no? Nabasa ang article, ingon sa dito, usa sa reason daw kuno nganong daghan ang building nga natumpag sa Myanmar, kay aside nga kusog ang linog dahil dito ang epicenter, usapod sa reason daw ana is, ang nasod daw sa Myanmar is puno siya og corruption. No? So, pag unsay connection sa corruption sa nganong daghang nangatupag nga building. Ingon dito sa article, tungod sa ka-corrupt daw kuno na ang ilahang building code is poor kaayo, no? Instead nga ang building ang pag-construct sa building ang standard sa paghalo dapat sa semento kay ani, pero tungod kay ang kurakot ang mga naglingkod, ingon dito ang kwarta wala gid paingon dito sa gitukod nga building nga pundasyon kundi napaingon sa mga katong mga naasa na munuan. And ang anong gisgutan ako ni igsoon tungod kay unang-una gusto sa Ginoo nga magmalahotayon kita sa pagmangalagad sa Ginoo. Amen. No, sa pagsunod sa Ginoo gusto ni Lord nga magmalahotayon gani magmalahotayon ta. Gani kita sa JIL usa sa mga belief nato usa sa belief nato is dili ta mo tuo nga ng extreme grace.
No, ang teaching ng extreme grace ingon dito nga once luwas na daw ka, luwas na ka bala pag unsa imong buhaton. Kaya naay mga simbahan nga inani ang tinuhan nga sadyang nakailan na sila sa Ginoo. Okay ra nilang magbuhat sila og sala. No, wala na sila paki. No, kay para nila luwas na gud may Ginoo, may gugmaon gud. No, in fact nagali mga churches nga tungod kay inani lang tinuuhan, na sila yung mga nag-minister or yung lahang mga pastor or preaching minister kay butang nato member ng LGBTQ kay para nila luwas na gud sila gigugma sila sa Ginoo. Pero igsoon usa sa mga gingon ni Jesus in Matthew chapter 24 verse 13 nga usa sa reason nga nang dili kita mutuan ang belief unang-una isip usa sa isip nga belief nato sa JIL unang-una mituot nga ang kaluwasan libre, no? Ang kaluwasan libre, walay bayad. No? Ini mo tapad libre ra gyud ang kaluwasan. No? Pero igsoon ingon diri Matthew 24:13, apan ang magpadayon sa pagsunod kanako si Jesus ang nag-ingon ani. Ingon si Jesus, another ingon diri 13:13. Ingon diri, apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Basahan to sa English. Dungan nato pagbasa. 1, 2, 3, go. But the one who stands firm to the end will be saved. No? So, kinsa lang no itong magmalahot tayon. Mauro day, maluwas. So, kaya karong gabi una, gusto sa Ginoo, ang title na i-share na ako is Staying Firm and Unshakable in Times of Trouble. Balik ko na ako, Staying Firm and unshakable in times of trouble. Knowing nga ang maluwas, asay ng kaluwasan libre, nga madawat lang nato pinaagis pagtuo, asay na naingon si Jesus, aron nga maluwas ka, dapat di ay maging lig-on ta. Amen. Dilit na maparog. No? Labi na sa atong panahon karon daghan kayong mga nagkahitabo nga mga pagsulay. Daghan kayong mga pwedeng makapaapekto sa imuha. No? Pero ang gustong may tabo sa Ginoo so to is dapat maging lig-on o magmalaho tayon ta. Amen. No, dapat dili daw ta maapektahan sa unsay mga nagkahitabo sa atong palibot. And si Jesus nasa gitudlo nato kung saon aron magpabilin tang lig-on. No, si Jesus mismo ang nagtudlo og diri nako kuha nako i-share, ipaambit sa matagusan nato karong gabi una in Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Balik ko na ako, Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Usa ni siya kasambingay nga gi-share ni Jesus. Ang title ani is The Wise and Foolish Builders. No? Pwede nyo basahon sa English, pero akong basahon sa Cebuano. Ingon diri in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Verse 24 to 27. Ingon diri maigsoon, busa si bisan kinsa nga nagpaminaw og nagtuman sa akong mga pagtulunan, sama sa taong maalamon nga nagpatukod siyang balay diha sa pundasyon nga bato. Verse 25, bisag muulan og kusog og mubaha og kusukusuhon sa kusog nga hangin ang iyang balay, dili kini maguba tungod kay gipatukod kini diha sa malig-on nga pundasyon. Dayon, ingon din sa diri in verse 26, apan ang tao nga nagpaminaw sa akong mga pagtulunan ug wala nagtuman niini, sama sa tao nga buang-buang nga nagpatukod sa iyang balay diha sa balas, ug kun muulan og kusog ug mubaha ug kusukusuhon sa kusog nga hangin ang iyang balay, matumbak kini og mabungkag. So klaro kayo no? Klaro kayo gitagaan ni Jesus og emphasis unsaon pa aron mahimo tang malig-on nga Kristohanon. And diri nato hisgutan karon ang gusto ipaambit sa Ginoo. Unsa day mga butang nga atong bantayan? No factors we need to understand in staying firm and unshakable. Unsay angay nato sabton kung gusto nga mahimong lig-on labi na sa mga nagkahitabo sa atong panahon karon or dili man sa atong palibot sa atong panimalay lang kung naa kay mga pagsulay or kagubot nga hitabo unsay day angay natong masabtan aron nga mahimo tang lig-on. Amen. O, ina ba kang inimong tapad? Gusto ba kang mahimong strong? Gusto ka mahimong firm. Usahay, gusto tang maging firm.
Pero sahay, tungod kay maapektahan ta sa mga pagsulay, mag-strong tas balay. Isa yan na, no? Nga, usahay, mga parents, pag walay kwarta, ala, sige sapot, magmuro. Sige, pangasaba as balay. Mingon ng anak, wag gini kwartas mama ba, kay sige pangasaba. Wala na diri sa JIL, amen. Ay, nihinay. Naglaat siguro. Wala na born again na. Di ba? Inana mo na sa una. Sa niyong wala pa nakailas sa Ginoo usahay ang ato ang pagtagad sa atong kauban sa pamilya nakadepende sa unsay kondisyon sa atong bulsa. No, pagdagan bitang kwarta, bisag unsay sala sa anak okay ra. Nga naman, napa may kwarta. Pero pag may kwarta, sigig muro. So, dili na may gusto may tabo sa Ginoo. Igsoon, gusto sa Ginoo, nga, bisan man unsa mga pagsulay, wabot sa kinabuhi, dili kita maparog. Amen. So, una nga atong sabton dapat igsoon, number 1, understand that no one is exempt from experiencing life's trouble. Sa Bisaya pa, walay exempted sa pagsulay. Oh, wala ko naging prepare PowerPoint. Sa Bisaya, aron mo po, walay exempted sa pagsulay. Ingnay mo pa, dili ka exempted. Oh. Ina sa pikas, ayaw pag-assume. Di ba? Ganong isgutan na ito ni Ikson, di ba? Gi-describe dito ni Jesus sa sambingin nga itong gibasa, gi-compare niya ang duha ka tao. Yung isa ka tao, yung maalamon, yung namati sa puno sa Ginoo, gabuhat, o katong isa ka tao nga namati lang niya, wala gibuhat, ang tawag niya buang-buang. Di ba? Kasi gi-describe ni Jesus, pareho silang naig, pareho silang gibagyo. Wala ningon dito si Jesus, ang tao nga namati o nagbuhat sa pulong, wala ningon si Jesus nga, exempted sa pagsulay. Yehey, pakpak na dayon. Yes, kay na, gisunod mo ko ni Jesus, di na gyud kumagig pagsulay. Pero wala igsoon. No? Daghang mga new believers nga wala nakalahutay sa pagsunod sa Ginoo kay naman ang ilang assumption man God once mosunod ta sa Ginoo murag wa nagay problema ang kinabuhi bas na ang Ginoo. Ay nana, lagi ko nadunggan ingon siya nga sadyang nag-tights ko ba? Nagkagamay man akong kwarta. Nagkalisod man mi. Tinuod na igsoon. Lain ni share ana. No, mo na tong assumption. And direta na sa igsoon kay ang our strong faith in God does not exempt us from troubles. It does not mean nga nagsalig ka sa Ginoo dili na kamagig pagsulay. Kung lantaw nimo yung mga karaang men and great men and women in the Bible, kung lantaw nimo yung mga banggiitan nga mga anak, mga tao sa Ginoo sa unang panahon, sadyang nisunod sila sa Ginoo, wala man sila na-exempted sa pagsulay. Tanawa, example, si Daniel. Familiar kay nga story, si Daniel sa langob sa leon. Di ba? In fact, gani, tungod siya ang pagsalig, pagsunod sa Ginoo, mo to'y hinungdan nga, gikontrahan siya, tinodili. No? So, di ba, gani, goal kay muno kay na yung pagsulay. Pero kung na-realize niyo, okay ra di ay. Okay ra di ay, anak gyapon ko sa Ginoo. No? Kaya naman, say mo kung mo na yung conditions kalibutan nga, basta nakakas Ginoo, ilad sa kalibutan nga, basta nakakas Ginoo, exempted ka sa pagsulay. Unya kang realidad mo, agi mo gugag pagsulay. Di na diskurahi dahil ka sa Ginoo. Abi ko Lord, nga basta mo sunod di mo kay hayahay ng kinabuhi. Dili igsoon, another example. Di ba, katong mga barkada ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, gitambog dito sa nagbaga nga kalayo. Di ba? Dayon, another example, si King David. No, nabasa naman na to na. Another example, si Joseph the Dreamer. Di ba? Dito mabasa, kung basahan niyo yung story ni Joseph, nga gibaligya siya sa igsoon, naabot siya sa Egypt, no, di nagtinarong sa siyang trabaho. Gani ingon dito nga tungod sa iyang kabuutan, ingon ang katong amo niya, gihimo siyang kasaligan. Pero gipasuminglan siya nga ng rape. Og tungod ato nun sa initabo ni Joseph, napriso. Diba? Dahil sa niyang napriso siya, nasa gitagna nga damgo, nag-expect na siya nga mao na siguro tayo pamahagi nga makagawas ng kuning prisuan. Pero bang nahitabo, sa minitabo, gikalimtan lang niyang gibuhat nga pabor. Ba, niingon ba siya sa katong, di ba, naman ito'y duha ka nagdamgo, ang chief wine bearer o chief nga baker. No, panadero, ang isa tawag na, timbol.
May gali, may ito bag gunner. Di ba? Nagkatawa. Kapanuloy ko ya, wako experience na. Di ba? Ingon, gitagnan niya ang tigtimbol og bino, ingon sa dito, tigtilaw, ingon sa, after 3 days, mabalik kasi mong posisyon. Katong tigbe, after 3 days, si Metabo, mamatay ka, bitayon ka. Yung sa ingon niya sa gingnan ni Joseph ng timbol og bino, ayaw ba ako kalimti ha? Sining mabalik ka sa posisyon. Sa initabo, nalimot. It took many years, aya na dumduman. It took many years, aya sa naluwas ato nga kahimtang. Another example, si Job. No, mo na itong reading for the recent weeks. No, gidescribe sa Bible nga upright, blameless, pero niagi og pagsulay. No? Kaya dili dibot pasabot nga naa natas Ginoo dili tumagig pagsulay. No? Ini mong tapad kasabot na ka. Ha? Daghan wala nakalahutay sa pagsunod kay Jesus. Kay gi-assume nila nga pag mosunod sila kay Jesus, muwagtang na ang ilang problema. Dili na sila makasinati og problema. So, gusto ipaabot ani nga parable ni Jesus kaning sa wise and foolish builders. Gusto ipaabot ni Jesus nga troubles and trials are normal part of life. No? Normal ni nga parte sa atong kinabuhi kay nga naman we live in a fallen world. Ang kalibutan nga atong gipuy-an dili perfect. Ang kalibutan nga atong gipuy-an corrupt, dili ni gingharian sa Ginoo. Kung ang Ginoo pa ang naghari aning kalibutan na hayahay gyud tinuod gyud ta. Pero mutuo magagsadili ang naghari sa atong kalibutan karon walay lain kun dili ang Yawa. Ug mo na kumadto ka. Kung mo lingi ka bisan asa labi na sa balita, grabe kay ang violence. Grabe ang karon ang pinaka siguro nagtrending nga issue sa krimen sa atong nasod kaning road rage. Nga sayo na lang kayo pag mag-vehicles dalan, sayo na lang kay patay. No? Pero sa una pag mag-vehicle okay, siguro kanang ininsultuhay ra. Pero karon lahi na, violente na, dinapatay na, pinatyanay na. Inana kakurap ang atong kalibutan. And it doesn't mean nga Kristohanon ta exempted ta ana. Parte ta ana nga pagsulay igsuon. No? Kaya mo na gusto una masabtan sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga aton ang dawaton nga kamatuuran. Kaya ron nga pag moagi tag pagsulay dili na ta masak. No? Dili na ta moingon nga nganong niagi man kung ani nga pagsulay nga anak mong kus Ginoo. Normal ra gyud, kinamang kas kalibutan. Pero pag naa na kas langit, pag sa diha nga moabot na sa panahon nga mahinagpo nimo mong Ginoo, dito nimo masinati ang kinabuhi nga yahay. O kana may tabo na kung magmalahotayon o magmalig-on ka sa pagsunod sa Ginoo. Amen. Palakpakan natong Ginoo maigsoon. Praise God. Inay mong tapad, mahitabo gyud na nimo. O ina sa pikas ayo sa karon. Amen. Praise God. Sunod igsoon. No, tanawa. Wala exempted na pagsulay. Even gani ang mga portahan. No, dili gid mo guarantee nga paghayahay pag naa kay kwarta, naa kay kabtangan is okay na kinabuhi. No. Even gani ang mga kwartahan madunggan ka, maghikog. Madunggan ka na mga kwartahan nga kanang dili mahimutang sa kinabuhi. Kaya naman it's normal part of life ang pagsulay. Kaya understand that no one is exempt from experiencing life's troubles. Sa mga estudyante, dili pasabot nga anak kas Ginoo, inikting exam, mag-expect nga ang imong test paper sa iyo niya, imong classmate lisod. No? Usahay, mag-daydream tana, mag-fantasize tana ba nga, kay anak magkus Ginoo, tagaan gyud ko sa Ginoo og sa iyo nga exam. No. No, it's normal part of life. Wala exempted kung unsay mga pagsulay. Pero later on, atong masabtan unsay advantage pag naata sa Ginoo. So point number 2, ang ngayon atong masabtan igsoon. Understand that being unshakable is not defined by our appearance. Being unshakable is not defined by our appearance. Meaning, ang pagkalig-on dili na makita sa gawas nga pang-anyo. Ang pagkalig-on, balikan ako, ang pagkalig-on dili na makita sa panlabas nga anyo. Kung basahon na balik yung sambingay ni Jesus, gidescribe niya, wala siya ningon dito, kining pariharang yung description, balay. Wala siya ningon dito, kining maalamon, kining namati, o nagbuhat sa puno sa Ginoo. Ang iyang balay kay siminto. No, ang iyang balay, nindot kaayo.
Muna nga, niabot ang bagyo, ligon sa. Pero katong namina, pero wala nagbuhat, ang kaning balaya kay nipa. Wala na ingon na ng Ginoo. Ang yung description, same lang. Ingon sa dito, who built his house. House lang. Pagsunod na po, katong foolish man, ang ingon dito, who built his house. Kaya from the passage, we can observe nga there is no difference on how they appear. Gidescribe ni Jesus, pareha ragad sila nga, balay. Pero, ang ilang kalainan ikson, kay dili makita sa gawas, makita sa ilalom. Ang ilahang pundasyon. So may gusto ipaabot sa Ginoo anis atong mga kinabuhi. God wants us to understand that our stability, ang atong pagkaligon, wala gyud nakadepende sa unsay makita sa ato ang gawas. No? Dili porke nagngisi-ngisi ka, ligon ka. No, gani usahay kani kusog magkatawa ingon sila mo ni daghang problema ang ginadala. No? Wala ginoy mo katawa niya. Ako kay basin ako niya iniguan, no? So ang punto na nako son, no, how we appear in the outside will not guarantee how firm we are when trouble comes. Dili porke nga during praise and worship grabe kay ka makataas og gamot, kay ligon na ka. No, dili na mo pinaka rason nga maging ligon ka. Gani usahay mo na reason nga mo na pamagi ginagamit nato nga aron taguan yung tinuod nga kondisyon sa atong kasikasing. Pero nevertheless kung sincere gyud kas pagtaas imong kamot. But ang point na ko na igsoon, it doesn't mean nga during prayer is lanog kay imong pagampo. It doesn't dili bot pasabot nga na ka diri. Ligon gyapon ka? No, igsoon. No, dili daotan na magtaas na gamot sa mga pagdaig, sa mga dili daotan nga sa pagampo kay lanog yang atong tingog. Pero igsoon, dapat dili ilang diha tama ng ato ang goal sa atong relasyon sa Ginoo. Amen. Ini man tapad dili lang dapat diha tamad. No? Kay kung lang tao nimo ingon dito si Jesus, pareha naman na sa balay kung li si Jesus nato diri sa panlabas nga anyo. No? Mingon si Jesus pareha sa utanan. Kung naa magay kalainan nyo, nagdepende gyud na sa atong sulod. O kung unsay naa sa sulod, mo na'y basihan sa atong pagkalingon. Amen. Praise God. And number 3, mo ni ang gusto masabdan sa Ginoo sa tuwa karon kagabi una. Diba ingon dito, number 1, wala exempted sa pagsulay. Ika number 2, ang atong panlabas nga anyo dili mo'y basihan sa atong pagkalig-on. Number 3, the first step to staying firm and unshakable is staying connected to God's Word. Ang pinakaunang lakang, aron nga mahimo kang ligon, dapat maging konektado ka sa pulong sa Ginoo. Kung sa ingon ni Jesus, Matthew 7 verse 24, ingon siya dito, busa si bisan kinsa, nga nagpaminaw o nagtuman sa akong mga pulong. Akong mga pulong. Gusto na ko na-emphasize, igsoon, naman, sa panahon karon bitaw tungod sa kagrabing pagsulay mga tao bisan asa na mubuko og kanang kusog. Bisan asa na muhugot og kusog. Lantaw mga inspirational video, lantaw inspirational story, no? Mulantaw siguro tag mga inspiring kayo nga kung siguro nakay-plan nga magnegosyo, mulantaw kag mo mga inspiring nga documentary sa mga nagnegosyo. Pero iksoon, dili na may gingon sa word ni Lord, kung gusto ka may imong ligon, dapat di ay, aron may imong kaligon, pinakauna ni mabuhaton, you need to stay connected to God's word. And that is the word of Jesus Christ. Ingon si Jesus, akong pagtulunan. Wala sa niingon, bahalag bisan kinsang pulong, basta kay positive, okay ra na. Ang ingon ni Jesus, akong pagtulunan. Kaya aron nga maging ligon na, we must stay connected to God's Word. Mo na yung reason nga nung matagos na nato, itudluan kitang magbasa sa pulong sa Ginoo. Dili lang si pastor, dili lang yung leader, kundi dili kitang tanan. Kaya nga naman, point number 1, wala exempted sa pagsulay. Since nga wala exempted sa pagsulay, dapat all the more, mangandam kita. Diba, all the more, mangandam kita, magpakalig-on kita. No? Sad to say, so nowadays, ginailisan ang pulong sa Ginoo.
sa mga positive quotes. Usahay sa katapon nga mubasa sa puno sa Ginoo, mulantaw na nata itong mga clips ng mga preaching. Di mo ito dautan, pero lahi gitong ikaw ang connected sa word ni Lord. No? Lahi gitong ikaw connected ka sa source. Diba? So, tanawan sa ingon sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Diba kung basahan mo yung Psalms chapter 1, verse 1 to 3, ginadescribe nila unsay yung kahimtang sa tao nga connected sa word ni Lord. Diba? Ingon ang Psalms, kung ingon diri sa Psalms chapter 1, skip lang ko ikso, ingon diri sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord, meaning connected siya sa word ni Lord. And on his law, he meditates day and night. Wala lang siya nagbasa, kundi yung gipamalandong. Verse 3, ingon diri, he is like a tree planted by streams of water. Mura daw siya punuan nga gitanom, daplin sa sapa, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. No, sama daw siya sa punuan nga gitanom, daplin sa sapa. Dili malaya ang iyang dahon. Ug sa iyang buhaton, magbalampuson siya. No, kaya the first step, no, aron nga mahimot ang ligon, is maging connected ta sa word ni Lord. No? Yeah, kumusta nga atong daily devotion? No? Ginabasa pa ba nato heartily? No, or we do it out of obligation na lang. Kay leader magugo. Magpasa na lang ko. Igsoon, ingon ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang tibok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop og sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, aron nga ang tao nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Yun yung purpose din ng word ng Lord, aron nga mahimot ng andam. No? Ini mo tapad aron mahimo kang andam. No? Mo na yung purpose nga nung magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Aron nga if moabot ang pagsulay sa imong kinabuhi, kabalo ka mo respond. No, dili ka ma-depress, dili ka mag-struggle, dili ka mag-breakdown. Daghang mga panahon karon, sa atong panahon karon, sayo na lang kayo mag-suicide. Sayo na lang kayo mag-breakdown, sayo na lang kayo mag-give up, huwag ng paglaom. Kaya nga naman, layo na kayo sa pulong sa Ginoo. No, pero ang sikreto di ay, aron nga malig-on ka, ang pinakaunang alakang, dapat mabasa ka sa pulong, makonect ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Praise God. Ito, palakpakan ng Ginoo, Ikson. Praise the Lord. And lastly, Ikson, the recipe for a firm and unshakable life is listening and applying God's Word. Sa simple pa nga pagka-istorya sa Bisaya, ang recipe, sabot mo tag recipe, no? No, ni magluto, pa may kag-recipe mo ng mga ang imong buhaton. No, mo na yung procedure, mo na yung mga ricados. No, dili pwede nga magsinigang ka og isda, nya wala isda. Or magsinigang ka og isda, na ang isda pero wala kay sampalok. Diba? Dapat naagid yung particular nga recipe aron nga mabuog itong gusto nimong lutoon. O kini Ikson, aron nga maging ligon ang atong kinabuhi sa pagsunod sa Ginoo. Ang pinaka-importante gyud ingon si Jesus. Ingon sa diri, hears these words of mine and puts them into practice. Namati siya, pagkahuman niya na iyahang gibuhat ang akong pulong. Wala na ingon dito sa Jesus nga namati lang. Hear and puts it into practice. Na ay obedience. Igsuon, kung when it comes lang sa pulong sa Ginoo, kitantanan, murag, ano kita, kung din na kita. Pila na takatuig nga sige pamati sa pulong sa Ginoo. No? Pero pila sa pulong sa Ginoo atong gibuhat. Diba? Pila na kaka-years naging Christian. Siguro many years. Diba?
Pero kung ningon ka nga, dugay na kong Christian, wala may nausab sa akong ginabuhi. Siguro the reason, kaya wala ni mo gi-apply ang word ni Lord sa imuhang kinabuhi. Kaya, di ba sa tong devotion karon, kung sa ingon sa Ginoo, in Jeremiah chapter 7 verse 22 to 23, ingon ang Ginoo, sa dihang gipagawas ko ang inyong mga katigulangan gikan sa Ehipto, dili lang ang paghalad og mga halad nga sinunog o uban pang halad ang akong gisugo kanila. Gihatag ko usab kanila kining maong sugo. Unsa man nga sugo? Tumana ninyo ako. Ug ako mahimong inyong Dios, ug kamo mahimong akong katawhan. Sunod yung sa diri, pag kinabuhi kamo, sumala sa mga pamaagi nga gisugo ko kaninyo, aron mamaayo ang inyong himtang. No? Ganun nakaingon man ang Ginoo ani. Kay kung basahan mo atras ka nga verse 6, so ningon ang Ginoo, na-observe niya nga mga Israelites sa itong panahon na ang ilahang una lang puros na nga paghalad, kumbaga basta-basta na lang ba nga okay na siguro ang Ginoo ani, okay na siguro wala ko nagbasa sa pulong sa Ginoo, nag-tithes bitaw ko. Okay na siguro nga dili ko magsimba, padala na lang ko tithes, at least nag-support gyapon ko sa church. Dili na nagsoning ko ng Ginoo, dili na mo akong gusto. Gusto na ko nga mutuman ka sa akong sugo. Buhaton nimo ang akong pulong. Kaysa diyang imo ng buhaton iyong saysaan sa Ginoo, mamaayo ang inyong kahimtang. Amen. Diba? Mahimot tang ligon. Kaya, kung lantaon nimo, basahan nimo in history sa mga Israelites, kung lantaon nimo, ang pinakarason ragyod nga magkalisod sila, dili man tungod kay gamay ra sila nga nasod. Pag maagi gani sa kalisod, nya dili sila ka overcome ana nga pagsulay, usa ra gihinungdan. Kaya nga wala nila tumana unsa giingon sa pulong sa Ginoo. Amen? Apit na ko man. Now, pangutana ka Rigson, unsa pa man day purpose sa atong pagsunod sa Ginoo kung dili man day niya wag tangon ang atong mga problema. Diba? Labi na pagbago kang Kristohanon, niya madunggan ni mo ni nga mensahe. Diba? Makaingon ka nga, ay, inana di ay. No abi ko ba nga pag musunod ta ni Jesus, wala na pagsulay, wala na problema. Kung hinana di, unsa pa man day pulos nga nagsimba-simba pa kung nga naa pa man day gihapon pagsulay. No? Nganong ang iyang gusto mahitabos to kay ligunon ro taniya. Nganong dili na lang man niya wag tangon di ang problema para sulbad tanan. No, dili pa ta maguon, dili pa ta magduha-duha niya. Diba? Kabalo mo ikson sa ito bagani, tungod ka ang realidad, the reality about troubles and trials, ang kamatuoran bahin sa mga pagsulayigsoon, dili na sila permanente. Ang pagsulay, dili permanente. No? Sama na sa bagyo. Walay bagyo nga magpundo. Amen? No? Mula bayra na. Kita sa misok igso, dili kay nato na wala kayo tay testimony bahin sa bagyo kay nganuman. Ingon ba sila naman tayo kaning Mount Malindang. Pero ko igsoon, siguro mga 3 years ago, napako sa Cebu, naka-experience na jugo musay may tabo pag maagyan gyud kas tunga sa mata sa bagyo. O kung makadumdum mo katong bagyong Odette nga ang mata niya agi gyud dito sa Cebu City. Kabalo igsoon, pag mata na mo abi na mag-okay ra. Aw gabi pa lang daan ang akong gistayhan, nag-rent mi sa akong barkada na po, nagpasosal man mi, nag-rent mi dito sa kondo, sa nalimot ko sa Deca Homes, sa bukid nga part. Dahil human niya ang roofing day ato mo, ding barato tong kondo, kay ang roofing day ato kay dili siminto ba, kanang inani ra gihapon, marag hardy flex, dayon, kanang farings ra, kanang ito mga metal studs ba, ang sitaw gana. So, anitabo, gahog kanang grabe yung gusto gahangin kanang bitaw managgoy na bitaw murag manghapak na ang nitabo igsoon mga 11 PM na tingala naman mi kay ang among katong alkuba sa may kusina namo nang hugno na yana pa mi safe ta diri kay 4th floor ta and pinaka top floor gud mi safe ta diri okay ra pero nang lantaw mi sa mga silingan na mga katong mga nasa squatter daluoy gud mi ang uban bisag kun sa patong og kanang ligid ang atop, gidala gyud lupad gyud, skeleton gyud. Pero wala mi gidahom ngasta di mi, napiktuhan mi, nahugno,
So, nakarealize mi, mga naog tanay, di magsilbi. So, nanganaog mi din. Kabalo, may iksoon, grabe, para na ako, moto'y pinakataas nga gabi sa akong kinabuhi. Grabe yun. Kaya nga naman, hasta ng mga jealousy, nga buwak yun. Kaya ka naging kusog sa hangin. And salamat, Miss Ginoo, kay nanganaog mi nga, dili pa kay itong inanang grabe yun kakusog. Pero kung kusog to, pwede yun nga matimingan nga mga samad yun mi, inana ba? And pagkahuman na sa bagyo, wala mig expect nga, abi na mo, okay na. Humana ng bagyo. Pero wala mig expect pag naog na mo sa pinakasentro, dito na nakita tag-upa, tag-5 kapustis kuryente, nagatumba, then kanang atop-atop bitaw sa gasoline station sa Petron, wala nangahagba, dayon walay kuryente. No, hasta ang kanang ang kuryente dili man pwede yon kay ano, pwede man yung mga kuryentihan tong mga tao. So mga pila gyud to ka bulan nga inantos namo nga walay tarong tubig, dayon kana wala may kurintino, mga lubat ang mo cellphone. Ala, brabi ka nang maragin may luoy kay kahimta nga makadungog lang mi oy na free charge nga cellphone dito sa SM la at tumig SM. Nya, ano ito makita nimo nga even ang mga kwartahan mo laray magdala extension wire makikonek kay aron mag-charge, no? No, grabe kito nga experience, grabe to nga kalisod sa among kinabuhi. No, mga tulog mi ha. Kana ngit-ngit kaayo. Mingaw, niya labi na sa itong panahon karon. No, and usara gid ako na-realize. Bisan mo sa kanilisod atong nga nahitabo. Nahuman ra gyud gihapon to sa. Nilabay ra gyud gihapon. No? Wala gi kumbaga wala gi problema nga magpundo sa atong hinabuhi. Umadto ka sa Cebu, okay na ang kahimtang. Katong mga dati nga luoy kay nga kahimtang, nga tumpag nga pusti, okay na. Gani na yung mga na-develop nga mga nindot kayo nga laaganan. Yan sa punto ani igsoon. Ang problema sa kinabuhi sama ra gyud sa bagyo. No? Mula ba ira na. Kaya ang gustong buhatan sa Ginoo sa tuwa, gusto niya nga magmalig-on ta. Kaya sa atong pagkamalig-on, mulurang raman ni mga pagsulay. Makalutas ratan niya na igsoon. Anaron nga mahimo tang ligon sa gusto may tabo sa Ginoo, tumanon lang ginato ang iyahang pulong. Dili lang nga mag-attend ta diri mamati, dininiguli palabyon. No? Dili lang nga inigabot imong Domingo, mangangha ka sa nagwali, lamia ka sa pulong yang gi-share. Pero wala nimo gi-apply. No, nagingon nagwali si Pastor Bahin sa pagsalig niya, wala nimo buhata. Igsoon, dili gyud ka mahimong lig-on ana. No, amen. Kaya karong gabi una igsoon, pinakamensahe nga ibilin sa Ginoo sa tuwa, no? Tumanon na to ang pulong sa Ginoo. I-apply na to sa atong kinabuhi. No, pamalando nga unsa may mga mensahe sa Ginoo nga imong nadunggan, dili lang karon. Atong Domingo, unsa man nga mensahe imong nadunggan sa Ginoo nga nagrema or nitatak sa imong kasing-kasing. No? And siguro hangtod karon naagya po na. Di ba ang rason nga nung napanas mo kasing-kasing karon kay gusto sa Ginoo nga imo nang i-apply sa imong kinabuhi. Di ba? Kung ang imong mensahe sa Ginoo sa imuha tong mga nang labay si mana kay nakikinahanglan pa sa iluon nga tao, buhata. Kay day basin siguro sa imong pagbuhat ni ana, dira nimo masinati ang gahom sa Ginoo. Makita nato nga katong balay nga lig-on, katong wala na parog. Ang hinungdan nga nung wala siya na parog, dili man tungkol kay lig-on siya nga balay, kundi dili naa sa lig-on nga mundason. O ang pundason nga naa niya nga nung lig-on, tungkol kay iya mang gibuhat ang pulong sa Ginoo. Amen? Katulang manindog tumigson, let us pray, let's bow down our heads, let's close our eyes. Lord, salamat kay Lord sa imong pulong. Salamat sa imong gitudlo kanamo karong gabi una. I pray, Lord, kato Ginoo, ma-apply gid namo sa mga kinabuhi, Lord God. Tabangi mi o Dios nga mabuhat namo imong kabubuton sa mga kinabuhi, Father God. Nga maging firm, give me, Lord, in the midst of troubles in life, Lord God. Salamat kay Lord, imong tanan dungog, himayag pasalamat sa ngalan ng Ginoong Hesus, ang tanan maingon og Amen. Praise God. Atong palakpakan ng Ginoo Maigsoon. Praise the Lord. Salamat kay sa pulong sa Ginoo. No? Remind ta na nga kinahanglan gid ta maglig-on labi na kita mga Kristohanon sa pagsunod sa atong Ginoo. Busa karon no, ang kalig-on sab kinahanglan sad ubanan og pagtuo og pag-ampo. Amen po ba?
Musa karon no ananta sa itong mga pag-ampo mga igsoon adta sa atong mga by network, ang women's, ang men's, ang KQB girls, boys mag-usa. Then pray one another ta mga igsoon. Kumustahon nato then tagiampo ang matag usa. Sige, pwede na ta mag-ampo. Pray one another. Yes, Lord. Amen. Amen, Lord.
Amen. Yes, Lord. Yes, God. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes, God. Amen. 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 So diri na ta sa atong by network nga mga prayer no. Una ang Israel sa inyo pastor, atong iampo nga daghan atong iampo nga magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo ang mga tao didto, then daghan ang mobalik ug makaila sab sa Ginoo, then proteksyonan ug panalanginan para kining maong nasod. Then sa women's ang iampo kay ang Philippines. Ang atong iampo kay ang kalinaw karong umaabot nga eleksyon. Daghan pang ma-raise up si Lord yung mga leaders nga magkaroon ng kahadlok diha sa Ginoo. Then paghiusa og pagsinabtanay og daghan pa mga tawo nga makaduol og makaalagad usab sa Ginoo. Then ang Kikibi Girls kay worldwide. Ang inyo assist kanang ang atong iampo ang mga pastor, more anointing, mga worker and leader, din daghan pa mga churches ang matukod sa tibuok kalibutan. Nakuan ninyo. Then sa mga sa Kikibig Boys inyo brother kay Koan ang Miss Oak atong iampo ang kalinaw sab, then magkaroon sab tag mga leader sa atong probinsya nga dunay gyud tinud-anay nga kahadlok sa Ginoo og malasakit sa mga tawo diri sa tibuok Misamis Occidental. Then ang sa mga children inyo princess kay ang pamilya ni Brother Eddie, protection, provision tanan. Then ang ako kay ang Jael Tanggob. Sige dunganon na to sa pagampo igsoon. Yes, Lord, dalaygon nga Dios, salamat kay Ginoo ni kagabion o God. Lord, among itaas salig diha kanimo Ginoo, ang among matag-ampo, Father God. Lord, among iisa diha kanimo diri sa Jael Tanggob Ministry, o God, nga Lord, ikaw gud ang Dios, Ginoo padayon Ginoo nga maghatag ginog panalangin diri nga ministry, o God, ikaw ang Dios Ginoo maghari niini Father God, even pa man Lord, sa among uban Ginoo sa among pastor nga si Pastor Kent, uban si Apple, si ang family, sa mga leaders and worker, o God, ang mga pagampo Ginoo ang kaligon, kadasig, paghigugma, fashionate diha kanimo sa pag-alagad Ginoo, padayon nimo ipasinati kanamo Ginoo ay mong mga kahibulungang butang o God, ako mapagampo Lord nga daghan pa gyud Ginoo nga mga katawhan Ginoo makaila diri sa Jael Tanggob Father God nga Lord pinaagi ani nga ministry, daghang mga tao Ginoo kinabuhi sa mga katawhan ang mabag-o Father God tungod sa imong grasya kaloy Ginoong Hesus. Og Lord unsa man paman ang mga dagko mong mga plano o God, ang mapagampo Lord nga padayon nimong ipasinati Ginoo diri nga ministry ang imong mga kahibulungang butang o God nga wala pa masinati diri sa Jael Tanggob o God. We pray Father God nga Lord multiply people Father God diri sa Jael Tanggob Ginoo nga Lord daghan pa Ginoo mga worker, daghan pa Ginoo mga tawo ang duna Ginoo ay kasing-kasing Ginoo magtinguha sa pag-alagad diha kanimo Ginoo. Lord salamat kaayo dalaygon nimo ngalan o Dios sa katapusan in Jesus name. Amen. Then atong isunod sa pagampo ang diri nga side ay napikas man ni sa Kikibu Girls og inyo pastor kay ang atong iampo ang lot and building. Then diri pod nga side iampo pod apil ko ang mga activities sa Jael Tanggob like NOP, BBS, LDT, SOM umaabot nga SOM 3. Sige atong dunganon sa pagampo. Yes, Lord, dalaygon nga Dios, among isa diha kanimo Ginoo ang tanan namong activities diri sa Jael Tanggob, Father God. Lord, ikaw ang Dios Ginoo na sayod Ginoo sa mga matag kasing-kasing sa mga katawan, O God. We pray, O Lord, nga padayon Ginoo ikaw maghatag Ginoo kadasig, kaligon Ginoo nga magpadayon Ginoo sa pag-apil sa among mga activities, O God, labi na sa NOP, sa BBS, akong mapagampo Ginoo nga Lord, katong mga katawhan Ginoo nag-apil Ginoo sa BBS, O God, ikaw
gid ang Dios Ginoo nga padayon Ginoo nga magtabang magpahinumdum kanila Father God nga Lord sila Ginoo nga the more pag Ginoo ang ilang tinguha nga makabaton Ginoo kanang relasyon diha kanimo Ginoo nga the more pa silang makat-on diha kanimo o God. We pray Father God nga daghan pa Ginoo nga magtinguha Ginoo nga moapil moapas Father God even pa man sa NOP sa mga pagampo Ginoo akong mga pagampo Lord nga daghan pa gyud nga mga tawo Ginoo nga ma-amaze Ginoo tungod ani nga mga buluhaton o God tungod sa imong pagkamaayo Lord tungod Ginoo sa mga kahibulungan mong butang nga gipasinati pinaagi ani mong mga activities o God ug salamat kay Lord salamat Ginoo in Jesus name Amen. Then dungano na to sa pagampo mga igsoon ng atong Sunday service. Una sa tanan, mga itagtabang sa Ginoo, ang kusog, ang kapiskay sa panlawas, ang pagpaingon diri nga safe and sound, ilabi na daghan pa mga first timer, makadungog sa pulong sa Ginoo. Then maayo ang panahon nga gikan sa first service santo sa second service adunay panagiusa sa mga sa tanan mga activities sa Manay Ministry sa SOS, labi na sa gatekeeping, mahimo jud silang responsible sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga buluhaton sa mga children, dunay pa naghiusa then labi na nga kanang mga tagtabang sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo nga atong madungog masulat jud sa atong mga tagkasing-kasing. Then pinasahi ang pagabuhaton na pud sa atong Ginoo karong maabot nga Sunday. Sige mag-ampot ta. Yes, Lord, dalaygon nga Diyos. Amo pagampo Ginoo karong maabot Ginoo nga Sunday service, oh God, Lord, una sa tanan wala gyud mi mahimo. Ginoo kun wala ka, oh God, busa karon palang daan Ginoo. Amo ginapangayo Ginoo ang imong tabang Ginoo, amo ginapangayo ang imong kusog sa pagsimbag pagdayeg diha kanimo Father God. We pray, oh Lord, nga imong balang espiritu mo gyud magkanunay maguban magdihog kanamo Father God ilabi na sa motindog sa tunga, oh God, nga Lord, ana ang pagkabalaan o Dios tungod kay ikaw ang Dios nga balaan nga among gisimbag gialagaran, oh God. We pray, oh Lord, nga more anointing Ginoo sa tanan nga motindog sa maglid og opening prayer, sa praise and worship, oh God, labaw sa tanan Lord, sa magdala sa pulong nimo Father God. Ikaw ang Dios Ginoo nga maghatag Ginoo og pinasahi Ginoo nga mensahe Ginoo nga imong ipaabot sa mga katawhan, oh God. Lord, among pagampo Ginoo nga Lord karon palandaan Ginoo andamo nimo among kasing-kasing, himo nimong tambok Ginoo nga mahimong tanawnan sa imong mga pulong Ginoo nga Lord, dili lamang mulabay kawang Ginoo imong mga pulong kun dili Lord imong ibutang sa among matag hunahuna, imong isulat sa among matag kasing-kasing Ginoo nga kini Ginoo mo gamot ug amo gyud Ginoo nga ikinabuhi o God imong mga pulong nga Lord, wala gyud mo labayng wala gyud mo gawas diri nga dapit Ginoo nga hawang ang kasing-kasing kun dili Lord puno gyud sa kalipay, puno sa paglaom tungod sa imong pagpamuhat Father God. We pray, oh Lord, nga imong balang espiritu mo gyud maghari diri nga dapit, oh God, ug salamat kay Lord sa kadaugan. We pray nga Lord daghan pa Ginoo ang mga first timer Ginoo nga makasinati sa imong kamaayo, makadungog sa imong pulong, oh God, makadawat sa imong gugma og kaluoy Ginoong Hesus. Salamat kay Lord even pa man Lord sa mga tao Lord nga wala na namo makita Ginoo mga kaigsuonan ako mga pagampo Lord nga mamuhat ka sa ilang kasing-kasing hatagi Ginoo kamingaw imo Ginoong mingaw Ginoo ilang kasing-kasing aron sila Ginoo mahinangop Ginoo sa pagpaminaw sa imong mga pulong, oh God. Og Lord, salamat kay Lord, salamat sa imong kamaayo Lord, in Jesus name, amen. Yes. Then ato pong dunganon sa pagampo ang umaabot nga KKB Summit una sa tanan may tagtabang sa Ginoo nga financial provision, excited nga maminaw ang mga bata sa pulong nga moadto dito nga dili lamang suroy-suroy ang nasa una-una kundi muuli sila nga busog sa pulong sa Ginoo ug dunay gyud kanang pinasahi usab ang buhaton sa Ginoo din ato sabi apil ang motindog sa tunga nga more ang dihog sa Ginoo, multiply pod ang mga kabatanunan nga moadto dito nga dapat even nga protection sab nila sa pagpaingon ug sa pagpauli. Sige mag-ampot ta. Yes Lord, among isa diha kanimo Ginoo ang umaabot nga KKB Summit karong April 16, oh God. We pray, oh Lord, nga ikaw gid ang Dios Ginoo nga mamuhat sa mga kabatanunan Ginoo nga moadto dito Father God, nga Lord, ikaw ang Ginoo mag-andam sa ilang kasing-kasing kusog ug gunahuna Ginoo nga walay lalaing tinguha Ginoo kun dili mula
lalum gyud Ginoo ang ilang pagkaila diha kanimo Father God. Holy Spirit, mamuhat ka sa ilang matag kasing-kasing o God nga Lord, sa ilang pagpaminaw sa imong mapulong Ginoo, mutisok gyud sa ilang kasing-kasing o gunahuna o God, ug sa ilang pagpauli Ginoo. Ikaw gyud ang Dios Ginoo nga balon-balon nila ang imong mga pulong Ginoo, ug mamuhat ka sa ilang kinabuhi Ginoong Jesus. Og Lord, we pray o Lord nga padayon ikaw ang Ginoo maghatag Ginoo og provision even pa man sa tanang gikinahanglan. Sa financial nga bahin, Lord, ako mapag-ampo nga tagbuon nimo karon palangdaan Ginoo ang tanang panginhanglanon, Lord. Ang kusog, kung mapag-ampo sa blood protection Ginoo, sa pagpaingon nila, even sa pagpauli nila, Father God. We pray, O Lord, nga daghan pa mga kabatanunan, nga dunay tinuha, na dunay desire, O God, nga muuban, dili tungod lang sa bisan unsa kundi Lord, nga the more Ginoo ang ilang kasing-kasing nga tinguha nga makaton, nga mulalum Ginoo ang ilang pagkaila diha kanimo Father God, ug salamat kay Ginoo. Salamat Lord, in Jesus name. Amen. Dalas atong dunganon sa pagampo atong matag life group no. Daghan man tang mga leaders na diri atong pangayoon sa Ginoo nga pinaagi sa life group, daghan pa mga tawo nga mabago usab ang kinabuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo, even pa man diri sa jail Tanggob nga daghan pa nga mga balay nga maablihan sa matag life group din aduna gyud pagtubo sa mga membro nato sa life group din atong iampo ang mga leaders nga ang kadasig ang kalig-on sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, maangkon even pa man sa mga kanang mga membro nga magkat-on pod og tinguha nga the more pod ang makatuunan pinaagi sa life group. Sige, dunganon to sa pag-ampo, Gison. Yes, Lord, dalaygon nga Diyos, among iisa diha kanimo Ginoo nga among matag life group, Father God. Sa tanang dapit diri sa jail Tanggob, even pa man, Lord, sa tabid. We pray, O God, nga Lord, ikaw gud ang Diyos, Ginoo, magauban ka namo, God, nga Lord, ang mga pulong, Ginoo, among pagkadalhon sa among matag life group, ikaw ang Ginoo, maghatag gahum, Father God, nga Lord, sa mga tagtawo, Ginoo, makadungog diini, Ginoo, doon na gyud kahimuan sa ilang matag kinabuhi, Ginoo Jesus, among mapag-ampo nga Lord, padayon ikaw ang Ginoo magbugkos Ginoo sa imong kaluoy, sa imong kalig-on, sa imong kadasig Ginoo ani nga life group, Father God, ang even pa man Lord sa mga membro, among pag-ampo Ginoo nga dili lamang kutob Ginoo nga maminaw sa imong mga pulong Ginoo kundi Lord, doon na gyud kahimuan sa ilang kinabuhi, sa ilang matag kasing-kasing Ginoo mga pulong nga ilang madungog Ginoo. Lord, mamuhat ka sa ilang matag kasing-kasing Ginoong Jesus. We pray, O Lord, nga sa among matag life group daghan Ginoo mga first timer, daghan Ginoo nga makadungog pa sa imong mga pulong, Lord. Gusto mi Ginoo nga Lord dili lamang kutob sa pag life group Ginoo ang mga tawo makadungog sa imong pulong. Gusto namo Lord kami Ginoo nga mga leader, mga assistant tabangi mi Ginoo, dili mi gusto Ginoo nga among pagbuhat Ginoo kutob lamang ni ana, Father God. Gusto mi Ginoo nga mahimo gyud Ginoong dunay katumanan Ginoo pinaagi ini nga mga buluhaton Ginoo. Salamat kay Lord sa imong tabang, even sa provision Ginoo, sa mga magsangyaw sa imong pulong sa lagyo nga dapit among mapag-ampo nga ikaw gid ang Dios Ginoo magatagbo, ikaw magahatag Ginoo kusog kanunay, kalinaw, dihog Ginoo sa tanan, even Lord sa mga pulong nga gikinahanglan sa imong mga katawan sa matag life group nga ikaw gid ang Dios magtabang kanamo, Father God. Ikaw Ginoo magpaabot Ginoo sa tanang gikinahanglan sa espiritual nga bahin, O Lord. Salamat kay Lord, dalaygon imong ngalan sa way katapusan, in Jesus name, amen. Og naata sa atong prayer request, kinsa toy naay mga prayer request sa online basin doon na wala na. Wala na, sige, manindog ta, atong palakpakan ang atong Ginoo, ato siyang pasalamatan tungod sa iyong pagkamaayo. Yes, Lord, salamat Ginoo sa imong pag-uban ka namo, Lord. Salamat sa katubagan sa mga pag-ampo, God. In Jesus' name, amen. Sige po, once again, pwede ba natin pakpakan ng tumboy nga Diyos? Praise the Lord. Ako po, before tamaton sa announcement, gamay lang pong ipabot nga praise report. Gabi po, nag-andam mi para sa atong report sa church, and nalipay po mi nga karong bulana po sa month of March ay
Gusto na ako ipabot, no? Naatay 23 kabok life group, no? So praise God. Uban sa 15 kabok life group leaders, no? So salamat kay sa inyong mga kinabuhi. Top score po ang ato ang preacher karon, no? Si Brother Josh with 5 life groups. Grabe. Diyan yung may bawan nga nindot gining single pa, no? Bitawa pa namin niya ba? Pero I believe, padayon paghihapon na. So, naatay, 6 kabok trainee, yung mga emerging na mga life group leaders. And naatay 77 kabok members, no? Praise the Lord, sa life group. And kani po, makalipay. Sa Tibok Bulan po ay natay nag-attend nga 185 kabok tao sa live group, no? Nakadungog sa maayong balita sa atong buhay nga Dios. Pwede ba nato palakpakan si Lord, ana? So praise God. Unang-una, tanan himaya dungog sa Ginoo ra gyud. I hope nga padayon nato ni suportaran atong live group ministry kay mo gyud ni ginagamit diri sa jail, no? Para matuman ang Great Commission sa Ginoo, no? So asa man ta, and I hope nga tanan po diri 15 ra man to ko na mention, pero puhon, no, ato mapag-ampo nga madungagan tanan tanaw nimo yung tapad kana mahimo na pud na siyang life group leader, no? Mahimo na pud na siyang magdala po og tao sa tilan sa Ginoo. Alright, so di na ta maglangan. So sunod nga announcement, karong Sunday po, naatay pahigayon nga 2 services, no? So, padayon gyapon nato ning support. Ang atong first service po ay 7:30 a.m., no? Even those who are watching online, kung duol ta sa Tanggob City, Misamis Occidental, Northern Mindanao, Philippines, diri po sa Tanggob, naatay first service 7:30 and second service 10 a.m. po diri. Sunod nga announcement, every Friday, padayon po ang atong Night of Power. Murag, ang atuang Night of Power, napata next Friday, no? Posible sa KKB Summit kay posible po nga istoryahan lang nato niyo napabay makapadayon diri, pero basta nara day po mga tagko na diri karon, no? So para sila na lang po mo padayon sa atong live group, sa atong Night of Power. So sunod nga announcement, sa tanan po nag-eskwela sa Basic Bible Seminar, kita-kits po karong Sunday para sa atong klase. And sunod nga announcement, sa mga nasa makeup classes, no, please coordinate para po sa mga pipila. Kay sunod semana naman di ay ang atong ang atong re-encounter retreat, no, praise God. So, ugma po mag-meeting nami, no, ang Tibok, Miss Ok para ani. So, kita-kits ana April 8 and 9 para sa ato ang re-encounter retreat. Sunod nga announcement, Kuya Jade, tomorrow po natay morning prayer, no? Praise God. Let's be excited, no? Kay bago na po nga bagong bulan, no? So sa unang Sabado sa bulan, ato i-offer sa Ginoo nga mga pag-ampo, no? So sunod nga announcement, halos everyday po nanatay life group. So padayon na to suportaran, padayon na to ipag-pray ato mga life group leaders, ang usag-usa, and padayon na to ipag-pray nga kani po nga ministry ay padayon pa mo laganap, mo daghan pag yun. So sunod nga announcement, yun po, this coming April 17 ay natay Youth Summit. So amo mong encourage katong wala pa naka-decide, please do decide kay natay pahigayon nga si Taugani registration, no? Magiging 170 po pag mag-early ta og register. So I hope nga mo express na mo sa inyong gusto, then mag-meeting na siguro ta, Kuya Gil, no? Meetingon na lang nato ang mga batanon gid sa imo kuyog karong April 17. So sunod nga announcement, yun po again, this coming election, please support si Bak, no? Wala ta nagkikutahan ani. Ato ani nga mo suporta ta sa truth, justice and righteousness sa Ginoo, kay sila po ang gigamit gyud sa Ginoo para sa pagpanday og mga nindot nga balaod og pagpugong sa mga yawanon nga balaod nga dili gyud matuman diri sa Pilipinas. So sunod nga announcement,
Wala na. So ang may tabo, keep posted lang po para sa ato ang schedule of sa worship and healing service. No, mag-post ko para kinsa tong ma-assign sa atong mga prayer, opening prayer, closing prayer, o etc. So mao lamang po manindog ta og atong iuli ang tanan dungog imay pasalamat sa atong buhi nga Dios. Atong itaas itong mga kamot. Tinodan ka sa mga pulong mo, mga saad mo, kanako, ikutan ko, wala ka na usap, sukad pa kaniya to, ang paglang ko, ikaw lamang Jesus. Tinodan ka sa mga pulong mo, mga saad mo, kanako, ikutan ko, wala ka na usap, sukat pa kaniya to, ang paglang ko, ikaw lamang Jesus. Sige, pag-abutan. Yes, Father God in heaven, Lord. Lord, salamat, Lord, na nauman mo ni okay, Lord. I pray, Lord, na sa share, Lord, na si Kuya Joshua, i-bless mo siya, Lord. I pray, Lord, sa pagpangulit na mo, Lord. Uban kami, Lord. Protection niyo, Lord. In Jesus' name I pray. Amen.